Hello, yun. Magandang gabi uli. Ang topic natin ngayon ay site replication, domain replication. Gumawa ako ng parang network presentation ng gagawin nating activity sa Packet Tracer. Ganito kasi yung gagawin natin. Bali, meron tayong dalawang site. Yung isa nasa Luzon, ito yon, nasa Luzon, at yung isa nasa Mindanao. Ngayon, ang mangyayari, gagawa tayo ng domain replication, Active Directory replication. Ito yung main Active Directory natin na i-replicate ng nasa Mindanao. Kasi kunyari, dito may 1,000 user, tas dito 1,000. Pagka dito pa siya mag-authenticate sa Luzon, masyadong takaw bandwidth, mabagal. Kaya ang ginawa natin, naggawa na lang tayo ng replication. Ayun, ang network natin magkaiba ng subnet. Etong sa Manila 192.168.1.0/24. Sa Mindanao naman 172.168.1.0/24 to 24. Ayun, nakakonect siya sa ISP frame relay. Sa server natin, maglalagay tayo ng dalawang network card. Una, 192.168 saka si 172.16.1.2128. Sa kabila naman, ang IP na static ng replicate natin sa Mindanao DC is 172.16.1129. Ayan yung scenario natin, yung gagawin natin activity. Ayun, meron tayong dalawang ginawang server, pareho silang Windows 8. Ito sa site ng Luzon, ito sa site ng Mindanao. Ang server natin is Windows Server 2008 R2 Data Center. Ayun. Unang gagawin natin dito, aayusin muna natin yung network kasi kailangan magpiping sila, magkikita sila. Tapos yung DNS natin makikita sa Mindanao. So, una natin gagawin, na-rename ko na siya sa computer name na kailangan. Kasi dapat rename nyo muna. Ito, mapapansin nyo, Mindanao na siya. Ito, kung mapapansin nyo, Luzon. So, yun. Ang gagawin natin ngayon, magkikreate tayo ng network nila. So, punta tayo dito sa Virtual Network Editor. Gagawa tayo ng dalawang NIC card, BM1 and BM2, dalawang subnet. So, una natin gagawin, mag-a-add tayo si BM3 ang gamitin natin. Okay. Untick nyo yung DHCP at saka itong Connect Host Virtual Adapter. Ayan. Gawin mo tong gaya nga na sinabi ko, 192.168.1.128. 192.168.1.0. Yan. 1.0 subnet. Apply. Okay. Tatandaan nyo, host only lang yung connection nyo . So yun, meron na tayong subnet na 168.1.0. So add ulit tayo si BM4 naman. Okay. Ganun uli. Gawin natin tong 172
16.1.0. So yun, apply natin, tas okay. So yun, nakagawa na tayo ng dalawang subnet. Si BM3 at saka si BM4. So okay na natin. Ayan. Ngayon, kailangan nating lagyan ng network to. Kung napapansin nyo, wala siya network. Sabi ko nga, doon sa main Luzon training natin, lalagay tayo ng dalawang network card. So, BM settings. Itong NAT natin, i-convert na lang natin siya sa BM3. Ayan. BM3. Ayun. Buksan natin, open. Change adapter, rename natin siya. Rename natin sa BM3. Ano bang IP ni BM3? Ang IP ni si BM, gawin natin tong BM3 saka BM4. Ang IP ni BM3 is 192.168. Tama ba ako? Virtual setting. BM3 is 1. Ayan. Tama ako. Ang IP ni BM3 is static natin 192.168.1.128 128.255. Ang DNS niya 192.168.1.128. So okay, wag niya nating lagyan ng gateway kasi hindi naman kailangan natin ng internet. So susunod natin, lagay pa tayo ng isang internet card, yung BM4. Add tayo, network adapter, next, custom BM4, finish. So yun, naglagay na tayo ng BM4. Tayo natin, nag-i-install yung network card natin. Ayun, rename uli natin to, gawin natin BM4, rename BM4. Properties, gawin natin tong yung IP natin dito 172.16.1.128 172.16.1.178 128 255 192.168.1.128. Yan yung DNS natin. Yan kasi yung gagawin natin DNS. So yan yung dapat na ilalagay nyo. Ngayon, punta natin si Mindanao. Lagyan natin ng network. Kung dito dapat si BM4 ang ilalagay natin kasi ang subnet ni Mindanao is 172. So yun yung ilalagay natin. Settings. NAT. Gawin natin BM4. Tama, BM4. O tama, BM4. Kasi yung BM4 ang 172. So yun, open natin yung network, change adapter, rename natin BM4. Properties, TCP IP, lagyan natin na IP 192.168 mali 172.161.129 kasi ginamit na natin yung 128. Subnet mask 255.255.0. Ang gateway nito yung IP nito.
ito 128 ang gagawin yung gateway. 172.16.1.128. Tapos yung DNS 192.168.1.128. Importante yan kasi kung hindi tama yung DNS nyo, hindi magko-connect yan. So testingin natin, bago yan, turn off nyo yung firewall, turn off kasi hindi sila magkikita sa ping. So yun, turn off na. Ganon din to para maping natin. Okay, ngayon ipiping natin si CMD, si ping 192.16.1.128. ayun, may reply. Control C. Ping naman natin si 192.168.1.128. so wala, ibig sabihin di nagra-route. Ping natin yung DNS dot 128 wala. Pero yung si 172 kasi nga yung network natin is isa lang ngayon. So yun, ang gagawin natin, hindi siya talaga magpiping kasi gagawin muna natin tong domain, tapos gagawa tayo ng IP routing. So gawin natin domain tong site Luzon natin. Ayun, DC, Control R, tapos type nyo DC promo. Ayan, gagawin natin siya domain. Pero ang mahalaga dito, napiping na niya yung 172.168.16.1.128. meron yung 192.168.1.128. yan ang dapat maping kasi yan yung DNS natin. Yan yung DNS natin, dapat mapiping niya yan. Kasi pag hindi nyo naping yan, hindi magsasucceed yung ating replication. Ayan. Tayo nyo lang. Ayan, medyo matagal-tagal lang yan ng konti. Pasensya lang ang kailangan para magawa natin to ng maayos. Habang nag-iintay tayo, tingnan natin kung ano yung Active Directory application sa internet. Hindi, meron pala akong email dito. Tingnan natin kung ano ba talaga yan. Ayan, lumabas na rin na pangalo ko. Nagbagal pa. Ayan,
dito sa site Luzon, next mo lang. Next, yan yung pag-create ng domain. Since wala pa tayong domain, gagawa pa tayo ng bago. Create new domain in new forest. Next, since training to, gaya nga nasabi ko, training yung lagi nating domain, training.com. Ayan, next mo lang. Ayan. Since wala naman tayong 2003, R2 lang yung server natin. At sa R2 na lang tayo. Ayan. Next mo lang. Yes. Next mo lang. Yung domain password admin natin. Angel at 2579 tab. Angel at 2579. So next lang. Next. Reboot on completion. I-tick nyo lang yan para mag-reboot siya automatic. Ayun. Check nga natin kung ano yung ayan ng replication. Domain natin. Nagraran pa. Nagraran pa siya, medyo matagal, hintayin nyo lang. Magre-reboot yan automatic. Ayun. Kung baga, parang ganito yung ginagawa natin eh. Ganito. Los Angeles at saka Dallas, naka-link siya sa dalawang site. Ang sa atin lang, ang ginagawa lang natin, Luzon sa Mindanao. Ayan. Yun yung ginagawa lang natin. Sa YC directory sites. Nowadays, most companies do business from multiple office location, which might be spread across an area or entire state country. Replication because take place of at specified intervals on do optimize bandwidth usage so that between signs can be processed without delay. Yun daw yung function ng replication. Ayun.
Ayan yung process ng configuration. At yung basta ang ano dyan, mga ginagamit talaga yung mga server na yan pag maraming sites para mas mabilis yung authenticate ng ating mga account sa domain natin. Masyado kasing malawak din eh. Hindi ko din nakukuha, pero ayun, ang mahalaga pag pinagawa kayo ng kung paano nyo papakonikin yung site to site na replication, at least may idea kayo. Kumbaga hindi kayo zero talaga na paano ko gagawin yun, di ba? Ayun, ganun lang. Nag-restart na siya. Tayo nyo lang. Pag up nyan uli, may domain na kayo. Ibig sabihin, yung 2008 na yan, Luzon site is siya yung main domain natin. I-replicate lang natin siya dito sa site ng Mindanao. Pagkokonikin natin sila. Pag nag-up yan, magdadagdag tayo ng isa pang rules, yung IP routing. Kasi gaya nga ng sinabi ko, hindi 'di ba hindi nakikita ng Mindanao yung IP natin na 192. Hindi sila nagpiping. Kailangan magkita sila para ma-access ng Mindanao site kung anong meron tayong resources sa Luzon. Kasi dapat mapping niya yung DNS eh. Hindi, wala, patay. Pero mamaya pag na-configure natin yung IP routing, papasok yan. Tayin lang natin, medyo matagal. Tayin lang natin, medyo matagal. Yung mga video na ginawa ko, titingnan ko kung ganun nakalaki to. Maliit pa. Tingnan lang natin. Wala oh, kita nyo, hindi ko mapin. Sardinas na manghang, utang pa sa tindahan. Mabagal lang kasi yung laptop eh. Laptop lang kasi yan. Desktop sana na may 10 gig, panalo. Dagdagan pa natin ng Exchange server yan tsaka SCCM. Wawawi.
Tagal. Tararat, tararat, chat, 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 chat. Facebook na ako. Ba naman, tagal. Ayun, sa wakas. Pasensya lang kailangan. Pasensya lang ang kailangan. Tagal, tagal, tagal. Ang tagal, tagal, tagal. Tayo lang natin, matagal talaga. Basahin nyo na lang kung anong good benefits ng site replication or Active Directory replication. Hindi ko kasi may discuss sa inyo ng mali yun. Pero yung pag-i-install, ayan, gawin natin. Masyado kasing malawak, minsan mahina din tayo mintindi. Ayun, kine-create na niya yung domain natin. Ngayon, pag control delete natin dyan, may domain na tayo. Ayan o, training administrator. So login tayo ng account natin sa admin natin, Angel. Yan at 2579. Yan yung create ko. Pakita ko lang uli sa inyo, hindi pa natin na-install ng IP routing. So pag nagping tayo, patay. Yan, dagdagan natin to ng rules. Ito tayo ng dito. Jug 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 jug. Bagal. Ayan. Dagdagan natin siya ng rules. Ayan lang. Ayun, training.com. Dagdagan natin siya ng add roads.
Ayan, lumabas na. Next nyo lang, piliin nyo tong Network Policy and Access Services. Ayan. Click nyo yan, next. Next. Ayun. Select nyo yung routing, remote access services, remote access or routing. Kasi magra-route tayo ng subnet. Kasi di ba magkaiba ng subnet yung nakuha natin. Kung mapapansin nyo, isang subnet ng 168.1.0 at saka sa 172.16. Magkaiba sila ng subnet range ng IP ng network. Ayun, close na natin. Meron na. So, minimize natin yan. Ayan. Minimize. Punta tayo dito. Administrative tools. Ang kailangan natin, site and services. Routing and remote access. Active Directory and users and computers. So, unahin muna natin si Active Directory. Mag-create muna tayo dito ng OU. Kunyari, engineering _user. Okay. Create pa tayo ng isa pa. OU. Accounting user. Okay. Isa pa. 3. New OU. Accounting management user. Tapos tayo ng engineering na lang. New user. Jonard Tanilon. Next, never expires password. Jen at 2579. Jen at 2579. Isa pa. Oh, sure. J Santos J. Santos. So J 2579 type at 2579. Kaya ako nag-create ng mga user dyan. I-export ko kasi itong database ng AD natin para kasi nga malayo, kumbaga malayo yung kung sa 1 tayo magsisync ng replication, matagal. So ang gagawin natin, i-export muna natin yung database nitong domain natin, tapos ita-transfer natin sa kabila. So yun, nag-create na ako ng mga user para sa testing natin sa pag-transfer natin ng database na yan. I-route muna natin yung ating server. Click nyo sa Luzon, tapos configure enable routing and remote access. Next nyo lang. Custom. Next. LAN routing. Next. Start services. Ayan lang. Ganun lang yun. Pero dapat naka-configure na yung network nyo dito bago kayo kasi kung napansin nyo, 'di ba, nagkarga ko ng dalawang subnet, dalawang NIC. Kasi automatic niya i-detect 'yun.
general. Ayun oh. 'Di ba? Ayun. Yung NIC 1 ko, NIC BM, tsaka yan. Automatic na dinetect. Ngayon, meron na siya. So, balik tayo dito. Tingnan natin kung mapiping na natin. Ayun o. Kita nyo. Nagra-route na yung, nag-uusap na yung si 172 at saka si 192. Diba? So, yun. Okay na siya. Good to go na tayo dyan. Ang susunod natin gagawin, ang susunod natin gagawin dyan, babaguhin natin yung registry ng Luzon domain natin. Punta ka sa Control R, Reg Edit, HKey Local Machine, System, Control Set. Lakayan natin. Services, hanapin yung NTDSS. NTDSS, nasaan ka? Layo mo. NTDSS. Nasaan ka? NTDSS. Services. NTDSS, nasaan ka? NTDSS. Ayun. Tangina. Diagnostic. Ito, gawin nyo ng 3 yan. 3. Okay. Tapos reboot nyo. Restart nyo lang. Para ma-refresh. After nyan, mag-e-export na tayo ng database. Ayun. Hintayin nyo lang. Ang tagal-tagal. Ayan, naglo-load na siya. Ayan. Control Alt Delete. Login tayo. Angel at 2579. Bago tayo backup ng database, AD database natin, i-rename muna natin yung site natin sa ating sites.
Ayan. Sites. Active Directory in computers. Routing. Nasaan yung routing ko? Routing. Pin natin yung mga yan kasi kailangan natin yan. Pin. Pin natin. Pin. So, dito muna tayo sa sites. Pag tinignan nyo yan, i-rename natin tong site na to. Kasi kung mapapansin mo, yan yung Luzon. So, i-rename natin yan. Kasi magdadagdag nga tayo ng sites, di ba? Di ba may dalawa nga tayong site. Isa yung Luzon, saka sa Mindanao. So, kung hindi natin re-rename to, hindi natin matatandaan. So, rename muna natin siya. Gawin natin Luzon. Kasi, Luzon yung server na yan. Makita nyo, Luzon. Luzon yan. Yung server na yan. Tapos, magki-create na tayo ng site na Mindanao. Punta tayo sa site. Right click, new site. Type natin Mindanao. Mindanao. Click natin to. Okay. Okay. Ayun na siya. Kung mapapansin nyo, wala pa siyang laman kasi wala pa naman talaga siya dyan. Pinrepara lang natin siya. Ito, may laman na yan. Kumbaga, may server na yan. Tapos, since yung subnet natin ay kailangan natin, di ba dalawa nga yung subnet natin, i-add natin yung subnet dito kasi nasa Luzon tayo automatic i-detect na ng Luzon yung subnet natin kailangan ipakilala natin yung subnet ng Mindanao natin 172.16.1.0/24. So Mindanao siya, sa Mindanao. Ayan, good to go na tayo sa ating settings. Check natin. So, yun. Good to go. Minimize muna natin to. Ang gagawin natin ngayon, i-export natin yung database natin. Punta tayo sa command. Mag-export tayo ng Active Directory database natin. ntdsutil. Ayun. ntds enter, ifm enter, create sysbol pool sa c:/database. Yung colon database na yan yung location. Kung mapapansin nyo, yan, bubuksan ko siya. Wala siyang folder na database. So, ayan, ibaba natin. Pag in-input ko yan, in-enter ko yan, magkikreate yan ng database. Yun, kita nyo, nag-create. Yan yun. Ayan, nagkikreate na siya. Kasi kaya natin ginagawa yan, masyadong kung madami ng laman yung Active Directory nyo tapos i-replicate nyo through one, mabigat. Kaya kailangan mag-export kayo ng database. Ayan. Gagawin natin, i-share natin to database na to sa network natin para mahugot natin sa site ng Mindanao.
everyone na lang kasi wala namang security, hindi naman critical to, testing lang. Done. Punta tayo dito, Control R, Luzon. Ayan siya, database, Control A, ayan siya, Active Directory. Copy mo, punta ka sa Drive C, create ka ng new folder, kunyari data, paste. Ayan, konti lang yan kaya hindi mahirapan. Kung matatandaan mo, kinrate lang natin 3 OU at 2 user. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, iaano na natin tong si Mindanao. Parang i-replicate na natin sa site ng Luzon. So, good to go na siya. Control Alt ka, DC Promo. Medyo matagal di siya. Tayin lang natin. Facebook muna tayo. Ayun. Uy, wag nyo kakalimutan na i-check. Kasi pag hindi nyo ito na-check, hindi nyo mare-restore kung ano yung binackup nating database. Ang process no, mag-create lang siya. So, click nyo talaga yan. Use advanced mode installation. Next. Ang pipiliin nyo dito, existing, kasi ang root domain nga natin is yung Luzon. So, next. Input nyo yung training, yun yung domain natin, .com. Tapos set tayo ng credential, administrator, Angel at 2579. Okay, next. Ayun, di ba, lumabas. Kung hindi tama yung DNS natin, hindi sila nagsisync, hindi mo makikita yung root domain na yan. Next. Ayun, sabi dito, use the site that corresponding to the IP address of this computer. So 172 ang Mindanao ang subnet natin, kung mapapansin nyo dito, 172. So yun, next mo lang yan, DNS global, next mo lang. Yes mo lang. Ito yung pagre-restore nung binackup natin na database natin sa AD. Ayan. Click mo lang yan, tapos browse mo yung file. Ito yun, 'di ba? Data. Okay mo lang. Next mo lang. Ayun. Okay na yan. Let the wizard choose the appropriate domain controller. Next mo lang. Yung password natin, Angel at 2579. Angel at 2579. Next mo lang. Next. Ayan. Reboot mo na lang after completion.
I just wanna love you. May ilaw-ilaw pa. Jumps. Nag-restart na siya. Mapapansin nyo, nandun na siya sa domain controller natin, si Mindanao. Ayun, si Mindanao. Tayo natin. Hintayin nyo lang kasi ang bagal ng PC ko. Ayan, nag-boot na siya.
Ayan, pwede na tayo mag-login sa domain natin na replicate Angel at 2579. Ayun. Okay na. Ilabas dan natin yung Active Directory users and computers. Yung active sites and services. Ayun, yung dalawang yan. Kailangan natin yan. Ngayon, i-check natin kung na-update yung database natin. Kasi dapat kung ano yung laman nito, yun din yung laman nito. Kasi in-export nga natin di ba? So may accounting tayo, accounting po, OU, use management users, engineering users. Under ng engineering user, mayroon tayong dalawang user, so tama sila. Ngayon, ang gagawin natin for testing, magkikreate tayo ng user dito, pero te-testingin natin kung magre-replicate siya dito. Titingnan natin new user 1 tamad 1.tamad Angel at 2579 Angel at 2579. Ayun, refresh, punta tayo dito, refresh natin. Kung mapapansin nyo, hindi siya nagre-replicate, di ba? Hindi siya nagre-replicate. May configuration pa tayong gagawin dyan. Dito sa Luzon, click natin yung site. Punta tayo sa IP, eto. Kung mapapansin nyo. I-rename na, para hindi tayo malito, i-rename natin to ng Luzon to Mindanao. Okay. Rename natin yan. Luzon to Mindanao. Ibig sabihin, itong link na to, site link na to, mula Luzon, Mindanao. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung cost niya is 100. Yan yung by default. Saka replication interval is 180 minutes. Pag tinignan nyo yan yun, makikita nyo. Luzon, Mindanao, replicate every 180 minutes. So, matagal yun. Pwede natin gawin yung 15 minutes. Pero hindi na pwedeng bababa dyan. Ito, replication not available. Kunyari, ayan, hinighlight mo, ikinlik mo to. Yung area na yan, ibig sabihin, hindi siya magrara ng replicate. Yun yung ano niyan, yung function ng scheduling na yan. Scheduling yan. Since kailangan mag-replicate naman natin, wag natin pinakita ko lang sa inyo. So, apply natin, okay. Refresh lang natin. Ngayon, dapat dito may lalabas na replication, blah blah blah. Minimize natin to.
Tsaka dito dapat lalabas na yung server natin. Ayun, kita mo lumabas na yung Mindanao. Kanina wala. Ayun. Tayin lang natin. Nag-a-update pa kasi yan eh. Ayun, dapat kasi may lalabas na ganyan. Pareho sila. Tayin lang natin. Close na natin to. GP update. Force. Ayun, pag force ng update. CMD. GP update. Force. Tingnan natin. Meron na si Mindanao. Nag-sync pa sila. Tingnan natin dito. Site. Subnet. IP. Yun, okay na. Kung mapapansin nyo, 180 pa siya. Hintayin natin mag-sync. Magsisync yan. Sa Luzon. Ay, meron na. So, punta tayo sa Luzon. I-replicate natin. Tingnan nga natin. Wala pa rin to. Hintayin nyo, magkakameron yan. Sa Luzon, i-replicate natin. Sige. Dito, para makita nyo. Kung pag ni-refresh mo yan, hindi pa yan pero pag ipinorse natin yan na replicate now. Okay. Pag kinik mo yung refresh, automatic yun. Kita nyo? Nag-replicate. Ngayon, dito naman tayo mag-create new. Sa ano to Luzon site. New. User. J. Makassar. J.Makassar. Next. Angel at 2579. Tab. Angel at 2579. Next. Ayun. Refresh natin. Ngayon, pupunta tayo sa site ng Mindanao. Check natin kung ano siya. Since 50, kita nyo, kahit i-refresh ko, hindi. Since 15 minutes pa siya bago mag-sync silang dalawa. Kung anong laman nito, in every 15 minutes sila magsisync. Since ayaw kong nang maghintay, ayun, kita nyo, nagkaroon na siya ng automatic. Tapos, tingnan natin nga yung IP. 180 pa siya. Hintayin natin. Magiging ano siya, magiging 15 din siya. So, ang gagawin natin, i-replicate na natin siya dito. Yan tinatawag na force replication. Okay. Pag ni-refresh natin to, ayun o. J. Makassar. So, kung anong laman niya, pag tingimingin ka sa yan din yung laman niya. Ngayon, kung nagke-create ka at hindi ka naman nagmamadali, create ka lang every 15 minutes magsisync sila. Ayan, dapat itong IP natin. Ayun, kita mo. Nagbago na siya. 50 na. Hintayin nyo lang kasi nagsisync sila eh. Ayan, 15 din dito. So, yun, good to go. Pag nag-create tayo ng user sa Mindanao, new user, Noel Santos. Noel.Santos. Next. Angel at 2579. Tab. Angel at 2579. Nasa Mindanao tayo. Gaya nga nasabi ko, kahit anong refresh natin dyan, hindi yan magsisync dito pa. Kasi may 15 minutes timer nga tayo na Ngayon, kung gusto mong i-force, kung nagmamadali ka,
Punta ka lang sa Luzon, NTDS, i-click mo to, replicate now. Okay. Pag refresh mo, ayun na siya. J. Santos. Same process. Ganun din sa kabila. Ayun, so good to go yung replication natin at site replication. Ayun. Ayun, 15 minutes. So, ganun din dito. Fifteen minutes. Ayan, good to go connection. Good to go. Ito, refresh natin. Ayun, meron na siya. Matagal lang siya talaga. Kailangan kasikip nito eh. Diyan tayo mag-right click para mag-replicate eh. Ayun, good to go yung ating activity ngayon. Sana may natutunan kayong dito sa ginawa kong tutorial at kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang gagawin. Sana exchange or SCCM magawa natin. Ayun, salamat. Thank you.